Hello everyone. This is RR Vlog, my life after I lost my only child, my little girl, my only baby, my beautiful baby. She's there. Sana ayos kayong lahat ng nakikinig nitong aking video o nanonood nitong aking video. Sana naman ay nasa mabuti kayong kalagayan. Good evening, good afternoon, good morning, kung saan man kayo naroroon sa buong mundo. Nandito na naman ako na para mag-share sa inyo ng journey ko for every day of our life na nawalan ng pinakamamahal na anak, na nag-iisang anak na walang maka-imagine na mangyayari ito sa buhay ng kahit na sino man, at sana ay wala naman ang maka-experience ng ganitong buhay. Hindi madali, nakakalungkot. Anyway, today is July 5th. Tapos na yung aming Independence Day. Marami nag-celebrate this time. People are very happy. Nakakatuwa dahil parang na-experience namin this time yung New Year dyan sa atin. Talagang yung fireworks nila until midnight, non-stop. So, maraming taong nag-celebrate last night. I don't know, parang iba ang celebration at this time na sana naman it's a good start for everyone. Anyway, salamat sa lahat ng mga sharing at pag-like, subscribe, like, and don't forget to hit the notification para updated kayo sa aking mga video. Kahit ganito naman ang video ko, I'm trying to share, some people na, how to survive with our experience at this time na nawalan ng, like I said, ng mahal na anak. Ang anak ko nawala. Pumanaw siya dito 3 years ago. Nung April, so more than 3 years na, but the feeling is still the same. Parang yesterday lang, so hindi madali ang pinagdadaanan ng ganitong situation. Anyway, meron lang akong kwento sa inyo kasi I have someone na nagpa-follow sa akin at saka pina-follow ko na rin siya sa social media. Na-meet ko to sa mga group support. Anyway, I don't know her. Hindi ko bibigyan ng pangalan. But anyway, it's a very good experience na someone na trying to reach out para, dahil pareho kaming nawala ng anak. Ang anak niya is like 1 year older sa anak ko. Pero mas nauna ang anak kong nawala, 26 lang siya. Yung anak niya is 31, just past recently, last May lang. So, napakalungkot, napakahirap. Feel ko yung feeling during my time na nawala ang anak ko. Para bang ang pakiramdam ko hindi ko na gusto pang huminga. Kung pwede lang, wag na akong huminga, hindi na ako gumising. Para bang gumuho lahat ng harap ko, gumuho lahat ng hope ko. Parang binagsakan ako ng langit at lupa. Sobrang sakit. Kaya naaawa ako dito sa mga taong nakaka-experience because I know the feeling. I know how hard, deal with this experience na, no one could ever, imagine na mangyayari ito sa buhay namin. I don't know how to comfort her kasi alam nyo, pag fresh pa, napakahirap. Hanggang ngayon, ako, kahit na 3 years, more than 3 years ako, still not easy to accept yung mga advice ng ibang tao. So, I'm just trying to share with her. Kung manonood ka man nito, I will share this video to you. So, para maintindihan mo ang pagdadaanan mong at pagdadaanan mo pa, yung pinagdadaanan mo right now at pagdadaanan mo pa kasi I've been there. Alam ko yung feeling na talagang wala ka nang gustong gawin. Parang, I don't know, ako nga nung time na yan, hindi ako nakikipag-usap. At least ikaw, nakikipag-share ka ng conversation sa akin. But I have to be careful kasi I know you still fragile. Hindi yun madali para sa atin na, basta isipin mo lang na
wala na yung anak mo is killing us like every minute of our life para tayong pinapatay. But like I said, napakahirap. Kaya ako, ito ang mga ginagawa ko. I joined the social media. Before, like I said, ang sinasabi ko sa mga taong very annoying dyan sa social media, sabi ko, bakit ang dami-daming magawa sa mundo, bakit hindi nyo i-busy yung sarili nyo? But it's now that, yung ini-experience ko ngayon, because we don't know really, what's going on to their life. Kaya hindi tayo basta-basta mag-judge. Now, ngayon, ang isa na ako, like I said, sa mga annoying dito sa social media, but I don't care. Because nung nag-counseling ako, yung mentor namin, like I said, she's one of the admin nitong group support, and she, share her story about what happened to her. Nawalan siya ng everything, just like me. Nawalan na rin ako ng tatay, nanay, I'm so glad, kompleto pa kaming magkakapatid. But yung anak, talagang, that's the worst na mangyayari sa buhay mo talaga. But, masakit na nawalan ka. Basta nawalan ka, masakit. Doesn't matter kahit pet. Marasasaktan ka o kaibigan. Pero ang sakit ng mawalan ka ng anak is parang yun na yung pinaka talagang wala nang iba pang sasakit sa mararamdaman mo pag nawalan ka ng anak. Lalo na sa amin, sa case namin, dahil iisa lang ang anak namin. So, iningatan namin ng parang, treasure ang anak ko. Tapos, mawawala. Just like that. Just a blink of an eye, mawawala ka ng anak. Para bang, parang ayaw mo na talaga. Gusto mo nang sumuko, gusto mo nang magalit, gusto mo nang sisihin lahat ng tao, lalo na ang sarili mo. Kasi whatever happen, tandaan nyo to, pag nawalan kayo ng anak, kahit nagawa nyo pa ang best sa anak nyo, still, the regret is always there. But honestly, tinutunan ko kung paano ko aksepin na walang kasalanan ang sino man. Pag nawala ang tao, walang ibang may kasalanan. Kaya sa mga taong nag-hold ng grudge sa puso, I feel so sorry for them. Kasi wala naman talagang tayong dapat sisihin sa kung ano man ang mangyayari sa buhay natin. Because marami nagsasabi, bago tayo ipanganak sa mundo, meron na tayong istorya sa buhay. So, wala tayong prevention sa anything na mangyayari sa buhay natin. Sometimes gusto nating baguhin, pero doon pa rin pumupunta kahit na tayo ay very talented na tao, lahat na, kumbaga parang perfect ka na, but still, laging, kung ano yung path mo sa buhay, kahit anong reverse mo or iba ka ng landas, doon pa rin pupunta eh. But, it's all about decision, di ba? So, hindi natin alam, lalo na yung mga nagkakasakit. Yung mga nagkakasakit, hindi naman natin gusto yan mangyari. Kaya, hindi tayo pwedeng magsisihan pagdating sa panahon na dumating ito sa kahit sino man, na sana wag nyong ma-experience. Like I said, I know, lahat tayo mawawala sa mundo. Alam ko lahat tayo walang maiiwan dito dahil walang gustong maiwan dito. Right now, parang okay pa lang kasi lalo na sa mga taong hindi nakaka-experience ng feeling ng mawalan ka ng anak. Parang ang death is talagang nakakatakot. Pero sa katulad naming magulang, yung fear mo is maraming mababago sa everything. Mababago, honestly. Kaya itong sinasabi ko sa iyong tao na ito, ilang kasi silang, mga magulang na nawalan ng anak na kahit pa paano, nagko-comfort kami to each other. May mga taong madali, iba-iba ang coping. May mga taong iba-iba ang grieving. May mga taong forever nag-grieve. May mga taong mabilis makapag-move forward. At saka depende kung
anong nangyari, kung paano kayo nawalan, anong cause, yung mga ganong bagay. Pero like I said, it doesn't matter kung anong nangyari, basta mawawala ka pa rin at mawawala ka pa rin at walang prevention. Kahit na gawin pa natin lahat ang paraan, wala pa rin. Unless na meron kang power, siguro pwede mong gawin, pwede mong i-change. But sino ba yung may power sa panahon ngayon? I don't know. But anyway, like I said, sa tinutukoy kong tao na ito, sana I'm so happy na lang you know how to, you know, what do you call this, contact or makipag-conversation to anyone. At least gagawa mo yan, kasi ako noon, nung sa akin nangyari yan, I don't wanna talk to anyone. I don't wanna, even my family, anyone, I don't wanna talk to anyone. Gusto ko tahimik. Gusto ko umiyak lang ako ng umiyak. Gusto ko matulog na lang ako. Matulog ako ng matulog kahit hindi ako nakakatulog. Hindi ako bumangon for how many, like months, you know. At saka hindi ako lumabas ng bahay. Parang hindi ko kayang lumabas ng bahay. Kaya kung sino man itong tinutukoy ko, I am so proud of you, kasi kahit papano nakikipag-communicate ka, which is good yan, kasi it's better na makipag-communicate ka sa mga taong you have no idea whose person is this, kung ano siyang klaseng tao. Basta ang alam mo lang, pareho tayong nawala ng anak, pareho tayong nagigrieve, pareho tayo ng nararamdaman, but still, you know, nakaka first step ka, kasi talagang this is the worst na mangyayari sa buhay mo, yung mawalan ka ng anak, at kung ano ang relationship ninyo ng anak mo, kung gaano kaganda ng relationship niyo ng anak mo, ganun kasakit ang mararamdaman mo. At kung meron man tayong may pagkakamali sa pagkawala ng mga anak natin, it's not our fault. As a parent, we're just doing our best. You know? Kaya, wag nating sisisihin yung sarili natin. But I cannot blame those people na fresh pa lang yan. Kasi, ako nang nawala yung anak ko, wala akong ginawa kundi sisihin ko yung sarili ko. Sana ganito, sana, puro sana. Pero, pag wala na, wala na eh. Wala na, kaya nga wala na eh. Wala nang babalik. Kaya yun ang masakit. Kaya yun ang mararamdaman natin sa puso natin, yung sakit, dahil just to imagine na hindi mo makikita na yung anak mo is parang minuto is pinapatay ka sa hirap, pinapatay ka sa lungkot. Battle yan, like every day, every moment, every, you know, look at me, look at my page. But that's my only way to release my pain. I don't care kung mga tao maanoy sa akin, wala akong magagawa. Pero sabihin ko sa inyo, napakalaking tulong sa akin na nagsusurvive ako, dahil hindi ko iniipon sa puso ko yung lahat ng sama na nararamdaman ko, lahat ng sakit. Kaya sa mga taong nakakakilala sa akin, nag-apologize ako sa inyo na, you know, kung naapektuhan kayo or whatever you feel, I'm so sorry, kasi this is my only way, and like I said, it's a big help for me para makapag-survive ako. So, like I said, itong kausap ko, hindi ko naman siya message lang kami, so I don't know her exactly, and I don't know where she from or ano pa, but mas masarap kausap yung ganun. Walang magja-judge sa'yo. Especially ako, hindi ko i-judge ang sino man, because I know the feeling. I know how we've been through. Talagang ito yung pinaka-sad at pinaka-masakit, like I said. So anyway, ito muna ang masishare ko sa inyo, yung experience ko, dahil meron akong naawa ko sa kanya kasi bago lang siya.
Pero I am so proud of you. Kahit papano, kinakausap mo ako. I'm so glad. I'm so glad kinakausap mo ako kasi laking tulong din sa akin yun. Look at me right now. Nare-release ko yung feeling ko. Nagkaroon nga ako ng guts na magsalita dito sa harap ng camera kasi it's not easy to talk, in front of the camera. Kasi, ano yun hindi madali yun Hindi mo alam kung ano yung gusto mo sabihin ng tama. Kasi you have to make sure hindi ka nakakasakit to anyone. You have to make sure na ma-deliver ko ng tama whatever in my heart right now. So, ganun lang. So, dumaan yung holiday. Yesterday was holiday. Every holiday is any holiday na madadaanan mo, birthday, anniversary, whatever, just, hindi yan masaya, hindi yan masarap sa atin kasi yung happiness natin is gone. Wala na yon. Kaya ngayon, mararamdaman mo yan. Lahat ng occasion is like, imbis na matuwa ka, excited ka, kasi excitement natin is over. Wala na tayong emotion like before. Tsaka maraming changes yan. I-change ka. I-change ang pagkatao mo. I-change ang even the faith, honestly. But for me, maraming na-change sa faith ko. But I choose to be believers. Yun lang ang ma-advise ko sa iyo. Huwag kang bibitaw sa Diyos. Dahil yun lang ang way natin to become a better person, at saka yun lang ang mag-guide sa atin ng tama. Dahil kung puro hate ka sa puso, in the end magiging bitter ka na. And ang bitter na tao, sino may gusto? Wala. So, like I said, hindi kita pupersahin. Kung when you're ready, lahat ng gagawin mo, step by step, like a baby step, yan ang i-experience mo, at saka you stay with the group support. Kasi kahit hindi tayo magsalita doon, just to share, or kung gusto mo mag-share kung ano yung feeling mo, maraming nag-reach out, maraming nagbabasa, at saka pare-pareho tayong nakaiintindihan kung ano yung nararamdaman natin, at walang magja-judge sa atin. Yung mga taong hindi man makakaintindi at that time, yun yung mga taong, like I said, sila full of hate. Punong-puno ng galit sa puso. Kaya sila, kung minsan, agresibo sila, nang-a-attack sila. Kasi I experienced dyan you have to be careful sa mga group support kasi minsan, I am trying to message ng mga positive na I tried, kahit masakit, para bang gusto kong maging positive na lang, but some people, they don't like that. Because I understand them. They're in pain. Tapos sasabihin mo na, you're trying to move forward. Wala namang move forward talaga There's no such thing sa katulad natin na mag-move forward. Wala. Kaya, marami pa tayong tututunan sa lahat ng nangyayari na ito. Pero, like I said, natuto akong magsalita sa video, natuto akong mag-social media, natuto ako sa technology, paano ko i-edit, although sloppy pa rin, but marami kang matututunan dahil you're trying to keep going. Okay? So, once again, my name is Regina. I'm a hairdresser. At I'm so happy na may talent ako, so I can, I have someone na may contact ako sa mga tao, may mga conversation, so mahirap yung trabaho kasi ang nasa situation ako na kung pwede lang ayoko na makipag-usap to anyone, but this is my job, so I have no choice but to deal with my client, at I have to be patient, kasi may mga taong they don't know how to
comfort. They don't know how to talk with someone like me, na nag-grieving, but I'm just trying to keep going. Kasi may buhay pa tayo. Kailangan pa natin magtrabaho. But anyway, like I said, hanggang dito na lang muna. Thank you, and sana magustuhan mo itong video ko at sana makatulong ito sa'yo. Okay? Thank you so much, and God bless us all. Take care, everyone. Bye.